convicts were able to still transact business. Even if yung mga cellphones nga yan, bawal dapat talaga yan. But meron nga silang mga binabayaran, may kinukurap nila, mga jail guards, mga prison guards, kaya nakakapasok. Maligaya lagi ako kapag kasama kita. Paano ko sasabihin ikaw ang tanging mahal ko? Paano ba sinasabi ibigin mo ako? Paano ba matatapat ang isang tulad ko? Paano yun? Paano ba? Paano to? Sana ay marinig ang sasabihin ko. Ayan po, ang protector ng drug lord. Ayan po, kasama niya si Herbert Polanco at pumapalapalakpak sa kabaliwan nitong babaeng balyenang ito. Ayan po, at mag-elbow to elbow pa yung mga salot sa bayan. Ayan lang po. Ng Carcel Group ay si Herbert Ampang Polanco, ang band leader at singer na maamong humarap kay General Bato kahapon na may rosaryong kwintas. Hawak daw ni Polanco ang tinatawag na Oxo Allied Group na may 8 gang at halos 7,000 miyembrong preso. Kasapi sa Carcel Group ang ilang Chinese drug lord daw na nakakulong tulad ng isang Sam Lee Chua alias Sam Chua o Alex Chua, isa umano sa pinaka-ma-impluensyang Chinese na preso ng Bilibid. At si Jaguar Diaz na sinasabing big-time drug lord mula Cebu na nakalaya noong 2010 at napaslang sa isang engkwentro sa Las Piñas noong nakaraang buwan. May 5 miyembro rin ng Carcel Group na tumatayong distributor ng iligal na droga ni Jaguar Diaz. Pero sa dokumento, puro alias lang nila ang nakasulat. Si JB Nino Sebastian, ang leader ng Sige Sige Commando, ang tumatayo raw hari ng kabilang sindikato na kung tawagin daw ay Presidio Side. Isa rin siya sa iniharap kay General Bato kahapon sa Bilibid nang i-take over ng Special Action Force ang NBP. 4 na grupo ang hawak ni Sebastian na may mahigit 5,000 miyembrong preso. Ang Chinese drug lord naman ng Presidio ay si Zheng Wu o Xian Wu Cheng na tumatayo rin daw liaison officer nila at tagaayos ng anumang problema. Kakosa rin nila si Wu Tuan Yuan alias Peter Ko na kabilang sa pinangalanan kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga inilipat sa NBI ang convicted bank robber na si Ampang Polanco. Gusto nyo dito makulong? Iwan ko lang po, hindi ko alam kung ano. Iiwasan daw kasi yung pag-ano niya Pero sa isa mata. lang pagagawa nito, isa lang gumagawa dito. From cash amounting to 600,000 pesos in various currencies. Wala po dito, meron pong dipapil pong ano namin, na yung request po. Mga donation po yun sa mga kaibigan, sa mga politician at lalo na yung ang aking uncle na... Sino pong uncle? Yung uncle ko po si... Herbert Polanco, Peter Ko, and Peter Lim, familiar names to many who are aware of the drug trade in the country. They grabbed headlines a couple of times before, and now they're making headlines again courtesy of President Duterte, who identified them as the country's top drug lords. Ko and Polanco are detained at Building 14 within the maximum security compound of the National Penitentiary, but they're enjoying a lavish lifestyle nonetheless. Polanco is a convicted bank robbery gang leader. He is also linked to other robbery syndicates like Waray Waray and Ozamis.
During a raid at the National Penitentiary in 2014, government investigators discovered that apart from owning a bungalow inside the facility, Colanco apparently had a music studio built inside the prison with high-class musical equipment and a complete band setup. The walls are filled with Colanco's pictures. Authorities also found 3 vaults with luxury bags and signature watches, up from cash amounting to 600,000 pesos in various currencies. Lahat po dito, meron pong di papel pong ano namin, na yung request po. Mga donation po yun sa mga kaibigan, sa mga politician at lalo na yung ang aking uncle na Sino po ang uncle? yung uncle ko po si Congressman Ko is said to be the leader of Bilibid-19. Intelligence reports from the Philippine National Police and National Bureau of Investigation show Ko has been handling a drug trade network in Luzon and Metro Manila. He funded a number of political candidates for protection. During the same raid in 2014, a gun was found in Ko's Kubol that was registered to a congressman. Peter Lim is a wealthy businessman from Cebu. There's little information about his person. A well-placed source who has led investigations on illegal drug trade in the country says drug lords usually acquire businesses, both legal and illegal, to launder their drug. Hindi naman po totoo na doon mismo sa loob ng Bilibid linuluto ang shabu. Hindi naman po totoo na doon mismo sa loob ng Bilibid linuluto ang shabu. Hindi naman po totoo na doon mismo sa loob ng Bilibid linuluto ang shabu. Hindi naman po totoo na doon mismo sa loob ng Bilibid linuluto ang shabu. Look at your own back of there is a more serious crime being committed every day. Yung lumalabas ng preso nag-hold up, nagkikidnap tapos bumabalik dyan sa munting lupa. Yung mayayaman na lumalabas dyan, binabayaran. Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Wala kayong respeto. You do not even try to find out the truth. Pagkain. Bakit nakakapasok yung baril? Bakit sila nakakaluto ng shabu? Bakit sila nakakaluto ng shabu? Bakit sila nakakaluto ng shabu? Diyan. You answer for that to the nation. Inside the National Bilibid prisons for how many years? 3.5. 3.5 years. 3.5 years. 3.5 years. Lumang tugtugin na yun eh. Oo. So may shabu was being sold sa medium? Hindi po. Ginagawa sa maximum. Ang shabu? Oo, ginagawa sa maximum. Teka lang, niluluto? Niluluto po doon. Oo, niluluto doon. Pero lumang tugtugin na sila. Lahat po sa kulungan, alam yun. Oh my God. Dito bago. Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Ayan po, kasama niya si Herbert Polanco at pumapalapalakpak sa kabaliwan nitong babaeng balyenang ito. Ayan po, at mag-elbow to elbow pa yung mga salot sa bayan.